para sa tawag ng pagsamba. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, makakatulog na mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Para sa awit ng pagsamba, awitin po natin ang Stand Up for Jesus. Patuloy po namin na ikaw ay pinapupurihan at pinasasalamatan para sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na patuloy niyong ipinagkakaloob. Patawarin niyo nga po kami sa mga nagawa naming pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Naway linisin niyo po ang aming puso't kaluluwa upang maging kalugod-lugod po sa inyong harapan. Sa mga kasama po namin na papunta pa lamang po sa inyong bahay-sambahan, ingatan niyo po sana sila. At sa aming maririnig na iyong salita, maging kalakasan po namin ito sa pang-araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa sagutang pagbasa mula sa unang 1, chapter 3, verse 1 to 7. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang ngitian ninyo yung inyong mga katabi ngayong umaga? Ayan. Meron po bang bagong mukha? Meron po ba tayong bagong nakasama ngayong umaga? Sabi sa Psalms, sabi niya, how good and pleasant it is when brothers get together in unity to praise the Lord. And ngayon, naniniwala ako that as we gather, the Lord is in the midst. Amen? Sino pong handang magpuri, tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin yung araw-araw.
ang maging panahon, anuman ang maging sitwasyon, anumang pagkakataon, ika'y pupurihin. Yung pagpupuri natin sa Diyos, hindi yan nakadepende dapat sa kung anong kalagayan ng ating buhay. In fact, the moment that the enemy is deceiving you with his lies, that's the moment that you would worship. Bakit? Kasi imamak mo si Satan, that Satan, you have no power in me, and your lies will not deceive me. And may mga panahon sa buhay natin, especially when we have problems and trials, the enemy is there like a roaring lion, di ba? Ready to pounce, ready to grab, ready to speak his lies in you. And always remember during those times, yung promise ni Lord, hindi nawawala yung power niyan. Yung promise ni Lord, sabi niya, not one syllable will linger unfulfilled. And if the Lord says so, then it's the truth. And you will know the truth, and the truth will set you free. Amen? Sabi nung awit, ako'y nilikhang sadyang para sa'yo. We were made to give pleasure to God. And as we sing praises, and as we worship, I pray that it will be a burning incense, isang mabangong handog, isang pabango sa paa ng Diyos, isang mabangong handog yung ating mga awitin. Kasi mawala man lahat ng music, mawala man lahat ng instrument, mawalan man ng boses tayo, it's our heart that will sing praises and will glorify our Lord and Savior. Amen? Hallelujah, Lord. Our song may not be enough, Panginoon. Our voices may not be enough, Panginoon. Pero hayaan mo na yung bango ng awit ng pag-ibig, Panginoon, habang umaawit kami, makarating sa iyo yan sa kalangitan. At salamat, Panginoon, sapagkat ang banal na presensya mo ang kasama namin ngayong umaga. And Lord, anything that hinders us, Lord, to worship you this morning, in Jesus' name, we render it powerless, Lord God. And anything that bothers us today, Lord God, and anything, Lord, na nagiging reason, Panginoon, para maging double-minded kami, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. Pinapawalang bisa namin to. And Lord, we destroy the lies of the enemies, Lord God. We destroy, Panginoon, anything that is not from you, Panginoon. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Magpakailanman
have experienced sickness, Lord God, we thank you, Lord, for healing, Panginoon. Meron man, Panginoon, sa amin ngayon yung nakakaranas ng pagsubok, Panginoon, we thank you, Lord, for that courage, for the strength you are giving, Panginoon. They are new every morning, Lord. They are new every morning. Thank you, Lord God. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo ang iyong kaluluran. Siyang nais ko maging kagalakan sa puso mo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay mo'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pinupuri kita, ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Minsan pa sabihin natin, sa aking buhay, ikaw ang Diyos. And we declare this in Jesus' name. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon, ang pagpupuri at magpapasalamat ay sa iyo. Sa iyo lamang, Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Para po sa sagutang pagbasa, unang 1, chapter 3, verses 1 to 7. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal na anak, na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita at nakakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong palilang kaninuman. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Tinatawagan pa ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. To God be the glory, to God be the glory. To God be the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his Son. He yielded his life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. To God be the glory. 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 Mga bata, manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa mga batang ito na nasa iyong harapan. Salamat po sa kanilang mga buhay, sa kalakasan na ibinibigay nyo sa kanila sa pang-araw-araw. Naway, lagi nyo po silang gabayan. Ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ang laging sumakanila. Panginoon, naway ang lahat ng kanilang ginagawa, sa kanilang pag-aral, sa kanilang paglalaro. I-bless niyo po ang lahat ng kanilang mga ginagawa, Panginoon, sa mga magulang po nila na patuloy na sumusuporta, gumagabay, ay naway lagi niyong ibalik sa kanila. Father God, bigyan mo po ng karunungan ang mga batang ito, nawa sa kanila lahat ng pagpapala, lahat ng gabay ay laging sumakanila. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasalan, lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Praise God. Palakpakan natin yung mga bata. At malakas na palakpak kay Lord. Lord to God. Hallelujah. Praise God. Papasalamat tayo sa panibagong pagkakataon na magkasama-sama tayo sa pagsamba. God's morning po. Magandang umaga. Batiin natin yung ating mga katabi. Ngitian natin yung ang nasa likod natin. Papasalamat po tayo sa kataon na ito, April 14, third Sunday of Easter, at nasa kalagitnaan ulit tayo ng buwan ng Abril. At tayo po ay nagpapatuloy na sumamba. Binabati din natin yung mga nasa online live streaming at yung mga mamaya pa ay mag-open ng kanila pong mga phones para po sa ating recorded video. Ang panalangin natin lagi kung paano tayong pinagpapala dito sa loob ng sanctuary, ganoon din sila sa online. Pagpalain din sila ng Panginoon. Masaya po tayo, kasama po natin si Clem at saka si Lula sa pagsamba. Welcome sa pagsamba. And of course, let us also welcome Nanay Helen Panaligan.
with us po at saka si Brother Gilbert na kasama natin siya last Sunday. So, welcome po. At sa lahat ng iba pa, mayroon ba tayong hindi nabati sa katabi natin na bago? Welcome po sa pagsamba. Nagpapasalamat tayo sa panibagong tagumpay na pinagkaloob ng Panginoon. Kahapon po, matagumpay na ginanap ang UMM Sing Out sa ating campsite sa Camp Galilee sa Bangang Talinga, Iba, Zambales. Isa sa magandang performance yung awit daw ninyo, nabalitaan namin kasi nakaalis na po ako, may kinasal ako sa Masinloc. Pero higit sa lahat po, pinagtagumpay ulit tayo sa atin po uli ang crown ng Ginoong Kalalakihan. Patayuin natin yung ano natin, hari, president na nga, hari pa. Ano ba yan? Si Brother Erap Kiminyano. Sabi nila sa akin kahapon, ano bang mayroon sa Castillejos? Mayroon ba talagang kayamanan na hinuhukay sa Castillejos? Danay Banje, mayroon ba talagang ano? Sabi ko naman, baka tama naman yung sagot ko, wala po kaming kayamanan. Mayaman po ang puso ng mga taga Castillejos. Sa ating generosity at nung panahon na si Kapitan po yung naging king, makita po natin na doon sa Camp Galilee po, yung isa sa proceeds nung panahon ni Kap Stocky po ay nagpagawa po tayo ng bagong gate doon sa Camp Galilee. Galing po yun doon. Tapos yung doon sa likod, nilipat natin yung dating sa harapan. So, we are thinking of another project kasi kami din po, kasama po kami sa mga officer ng district. Si Kap, Vice President po siya nag-iisip tayo ngayon ng kung ano, yung sinasabi nila kahapon, di ko alam kung kaya natin yon. Magtulong-tulong yung mga organization para magkaroon na ng sariling sound system yung ating pong distrito para pwede po tayo lagi doon. So, salamat po sa pagkakaisa na lagi po nating nararanasan sa pamagitan po nun. Kaya, salamat sa Panginoon. Ang ating pong church founding anniversary ay sa ating pagdiriwang po ay sa last Sunday ng April 28. So, tayo po ay mayroong pananambahan. Doon na po natin ilagay yung mga presentation ng organization. And of course, mag-end po tayo ng ating pong gawain sa ating pong luncheon fellowship on that Sunday, April 28. So, mayroon pong mga tuka-tuka ng pagkain nandun po sa ating chat group. Kung nandun na po yung pangalan ninyo, okay na po. Pero if you want to share at wala doon yung pangalan nyo, i-approach nyo lang po si Teacher Proy kung gusto po ninyong magbigay ng kahit anong pagkain. Ano po? So, kami ni Pastor Regan po ay nasa Orani, Bataan po kami bukas. Pag-pray nyo po ang pagpapatuloy ng pag-screen sa mga pastors going to probationary and elders at ganoon din yung mga local pastors. Gaganapin po sa Orani, Bataan. In preparation po sa ating pong malapit ng annual conference na gaganapin naman sa May 14 to 16, 17. So, at ganun din po, isa sa ipapanalangin natin ngayon, ang nalalapit na po na General Conference ng ating simbahan na gaganapin sa North Carolina sa USA. So, yung panalangin po natin yon, mag-start po siya ng April 27 hanggang May 3. Yun po yung date po ng ating pong General Conference. So, tayo pong lahat, sama-sama tayong yumuko.
makipag-niig tayo, let us submit ourselves to our risen God, to our risen Christ, the all-powerful God. Let's pray. Abba, Father, here we are again. Nagpapasakop, nagpapasalamat. Napakasarap po na sambahin ka. Sumayaw, magpuri sa iyo, umawit sa iyo. Alam po namin na nagagalak ka rin na makita kami na nagagalak na pasalamatan ka. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na kami po ay magkaroon ng panahon na pasalamatan ka. Ibigay sa iyo yung narapat sapagkat ikaw ay ikaw, walang hanggan ang iyong pagka-Diyos. At dalangin namin sa kabila ng mainit na panahon, bigyan niyo po kami ng pagkataon, Panginoon, na maranasan ka namin ng mas mainit pa kaysa sa panahon na naranasan namin. Ikaw ang siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat hindi niyo nga po kami pinapabayaan. Salamat po ng marami sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos sa lahat ng mga tagumpay namin, Panginoon. Salamat po sa matagumpay na gawain ng mga kalalakihan ng United Methodist Men ng buong Zambales District. At alam po namin na pagpapalain niyo po kami. Salamat sa pagpapala sa pamagitan ng aming kapatid na Erap Kiminyano na tinanghal na ginoong kalalakihan ng distrito. Salamat, Panginoon, sa espiritu ng pagsasama-sama, pagtutulungan. Salamat sa nang ibinubukal ng aming mga puso ay ang kagalakan na mag-share, magsama-sama, magtulungan. At magpatuloy nawa ito, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pagdiriwang ng aming 170th founding anniversary ng aming simbahan. Salamat po sapagkat nandyan ka at lubos naming ipinagpapasalamat ang lagit-laging presensya mo na maging sa panahon ng mga pagsubok at problema, hindi mo kami iniiwan, hindi mo po kami pinapabayaan. Patuloy kang gumagawa ng himala sa aming kalagitnaan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling kung mayroon kaming sakit at karamdaman. At ngayon, Panginoon, anumang kalagayan ng iyong mga anak, mga pangangailangang pinansyal, ang mga ipinapanalangin, mga special prayers, mga kahilingan sa iyo, Panginoon, yung mga nag-aaral na matapos nila ng maayos yung school year na ito, sila na mag-exam, dalangin namin ang kanila pong tagumpay. Salamat po ng marami. Ganon din lalo na po sa mga mayroong mga karamdaman na diagnose ng doktor na ganito, ganon. Pero higit kaming nagpapasakop sa iyo sapagkat walang imposible sa iyo, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kapangyarihan ng mga sugat mo sa krus ay siya pong kapangyarihang nagpapagaling sa amin. At inaangkin namin ngayon, Panginoon. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your name, by the power of your holy blood, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we declare healing. We claim healing right now. Salamat po. Maging wala dito ang pinapanalangin namin, Panginoon, nasa bahay, nasa hospital, kahit nasa ibang lugar o nasa ibang bansa, alam po namin na sakop po. Salamat po. We are praying for our beloved church, the United Methodist Church. Bless our bishops, district superintendents, pastors and deaconesses and lay people. Sa iyo po namin ipinagkatiwala. Dalangin namin po ang
magaganap na General Conference ng aming pong Iglesia worldwide. Dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong patnubay, ang iyo pong kalooban, ang siya pong pangyarihin mo. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Bless niyo po ang mga delegado ng Philippine Central Conference. Sila na nag-a-apply pa lang ng US visa. I am praying, God, for your blessing. Palain niyo po, Panginoon. Salamat po ng marami. Praying, Panginoon, sa aming pong simbahan. Dalangin din namin, Panginoon, ang 5th year anniversary ng mission. Today, Panginoon, sa pamagitan ni Pastor Rose ay pinagdiriwang nila ang 5th taon ng pagmimisyon sa San Rafael. Patuloy niyo po silang pagpalain at ang kanilang payak na pagkilala sa kadakilaan mo ngayong araw na ito ay basbasan niyo po sila at pagpalain. Salamat din po, Panginoon, dahil sinasamahan niyo po kami sa lahat ng aspeto ng paglilingkod. Bless niyo po ang aming bansang Pilipinas. We continue to declare that Philippines is for Christ. At gagamitin mo, Panginoon, ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas sa end time harvest. Huwag niyo po kaming pabayaan. Isama niyo po kami. Maging parte ng gagawin niyo pong revival ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Lord God, we ask your fresh anointing today. Mapagpala kami ng iyo pong kadakilaan. Salamat po. Ito po ang aming mga panalangin. Kasama po mga hindi nabanggit na panalangin ng iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen. Amen. sa buong mundo. Dakilaan mo. Pagbasa sa banal na kasulatan. Atin pong buksan ang ating Biblia sa Gawa chapter 3 verses 12 to 19. Ito po ang sinasabi. Nang makita ito ni Pedro, nagsalita siya sa mga tao, "Kayo mga Israelita, bakit ninyo ito ikinamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay napalakad namin siya? Niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ng ating mga ninuno ang kanyang lingkod, na si Jesus na inyong ibinigay at inyong itinakwil sa harap ni Pilato. Bagamat siya'y nagpasyang pawalan siya. Ngunit inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at inyong hininging ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao, at inyong pinatay ang may akda ng buhay, na muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Mga saksi kami sa bagay na ito. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan,
Ang kanyang pangalan ang nagpalakas sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagkaloob sa taong ito na ganitong sakdal ng kalusugan sa harapan ninyong lahat. At ngayon mga kapatid, nalaman kong ginawa ninyo yon sa inyong kamangmangan tulad ng inyong mga pinuno. Ngunit sa ganitong paraan ay tinupad ng Diyos ang kanyang ipinahayag na mangyayari sa pamamagitan ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magdurusa. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ikalawang pagbasa na matatagpuan sa aklat ng Lucas, chapter 24, verses 36 to 48. Ito po ang sinasabi. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Subalit sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo'y natatakot at bakit may pag-aalinlangan ng inyong puso? Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang espiritu'y walang laman at ang mga buto na gaya na inyong nakikita na nasa akin." Pagkasabi niya nito ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Samantalang nasa kanilang kagalakan ay hindi pa sila naniniwala at nagtataka. Sinabi niya sa kanila, "Mayroon ba kayo ritong anumang makakain?" At kanilang binigyan siya ng isang pirasong inihaw na isda. At kanyang kinuha iyon at kumain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salita. Sinabi ko sa inyo, noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganyan ang nasusulat na kanilang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang mga pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. At tignan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas." Ating purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Without you, lost without you.
At nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, umawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ay walang sigla, laging takot at laging alala. Aming kay Jesus mag-aasa, tasang lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Salamat po sa mga magigiting na mga kalalakihan. Hindi lang mga gwapo naglilingkod pa sa Panginoon. Sige po, ang binasa sa atin na ating pong gospel reading ay sa Luke chapter 24 verse 36. Isama na po natin yung natirang verse 49. Basahin ko lang po yung ilang part nito.
Magsimula po ako sa verse 44. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ko sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, muli po, nagpapasalamat po kami sa iyong banal na salita, kalipunan ng iyong pag-ibig at mga pangako, ng iyong mga utos upang kami po ay mapanuto. Minsan pa ay makinig po kami sa iyo bilang aming dakilang guro. Maging ang iyong tagapangaral ay itago niyo po sa kapangyarihan ng iyong banal na krus. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa series ng ating pag-uusap tungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo na ipinoprovide ng ating lectionary reading na ngayon po ay katulad ng binasa natin sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas sa kabanatang 24. Ang kamatayan ay sandata ng kaaway para tayo ay malugmok at tuluyang magapi. Kasi kung namatay ka na, wala ka na. Pero, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo ay isang kapangyarihan na ipahayag para sa ating mga tagumpay. Sabihin po natin, tagumpay. Victory. Yan ay kapahayagan ng tagumpay ng ating Panginoon at tagumpay nating lahat. Kaya, si Apostol Pablo ay nagsabi, yung diyan sa baba, sabi niya, Death, where is your sting? Wala na yung kamandag ng kamatayan sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. And what is good news, sabi natin kanina, hindi lang tagumpay ni Kristo, tagumpay ng lahat. Paraphrase from Romans chapter 8 verse 11. The same power that raised Christ from the dead is inside of you. Ilagay nga natin yung kamay natin sa ating heart. Sa puso natin, hindi lang basta buhay na nararamdaman natin ng tibok. Pero sa loob natin, mayroong isang kapangyarihan. And that power is the same power that raised Christ from the dead. Yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay siyang kapangyarihan na nasa loob natin. Ito po yung eksaktong Romans chapter 8 verse 11, New Living Translation. Sabi niya po, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Praise God. Hindi lang kay Kristo, sa atin din ang mga tumanggap sa Kanya. Package yan. Mula nang tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kapag ang isang tao, tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tumatanggap siya ng isang malaking box na punong-puno ng pagpapala. Kaakibat, mayroon kang isang ginawa, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, pero tumanggap ka ng napakalaking package. Nandyan sa iyo lahat
ang potensyal na ikaw ay magtagumpay sa buhay na ito. More than anything else, sasamahan ka ng Panginoon para hindi ka mabigo at malugmok. Sa halip, ikaw po ay magtatagumpay. Sa lansan ng mga kwento dito sa ating binasang teksto, mayroon pong 4 na dakilang kapahayagan ng ating pananampalataya. Foundation and principle of faith na makita natin dito sa ating pong pinag-usapan. So, mabilis lang po ito. Number 1, Jesus is risen. Si Kristo ay nabuhay na maguli. Namatay siya. Walang duda na namatay siya. Kaya itong mga alagad na nakasama ng ating Panginoong Kristo dito sa tekstong binasa natin, habang pinag-uusapan nila, si Jesus dumating, tumayo sa kalagitnaan nila. At natigilan sila, natakot sila, akala nila multo. Magandang dyan na naniniwala po ba kayo na may multo? Nakalagay dyan mayroong multo. Sabi ni Jesus, ako to. Tignan ninyo ako, mayroon akong buto, mayroon akong laman at buto. Ang multo, walang katawan at buto. Kalapitin nyo nga yung katabi nyo kung hindi multo yan. Pag yan po may laman at buto, hindi multo yan, tao yan. Si Jesus, yan po ang isa sa pundasyon ng ating pananampalataya. That is the great statement of faith that Jesus is risen. Siya po ay ipinanganak na muli. At yun po yung pagpapaliwanag niya. Alam niya yung agam-agam ng mga alagad. Kaya sabi niya, see my hands and feet, that it is I. Ako to. Pinapakita niya yung sugat niya. Mayroong kanta na mayroong kanta na pinapakinggan namin ni Miss ko kagabi habang nagta-travel kami. Anong title noon? Scars in Heaven. The only scars in heaven is the scars of Jesus. Yung piklat ng ng pinanatili yon. Ito yung magandang makita po natin. Tayo po, dumaan tayo sa napakarami at maraming mga pagsubok. Nasugatan tayo sa labas at loob. Pero si Jesus, winawala niya lahat yon. Ang pinanatili lang niyang piklat, yung sugat niya. Kasi kailangang makita natin yon. Isa yon sa exhibit sa langit. Na makita mo, ipinapakita ng Diyos. Pinakita niya sa kanyang mga alagad. Alam niyang mayroong pag-agam-agam yung kanilang puso. Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet. It is I. Ako to. Naalala ninyo nung one time, yung mga alagad ay nasa bangka, pasalungat sa malakas na hangin, halos lulubog na sila. Si Jesus, dumating siya, naglalakad sa tubig. Yung mga alagad, sabi nila, ay, multo. First time nilang nakakita ng naglalakad sa tubig. Si Jesus, sabi niya, do not be afraid. It is I. Ako to. In all circumstances of life, maging sa pinakamababang sitwasyon at kalagayan natin, God is always telling us, ako to. Lagi siyang dumarating sa atin. Nandyan siya lagi para sa mga sitwasyon na hindi natin kaya.
Pag hindi mo na daw kayang maglakad, bubuhatin ka. Pag nadapa ka, itatayo ka. Lahat gagawin ng Diyos para sa'yo. Sabi pa niya, hindi pa siya nakuntinto, sabi niya, touch me. Hawakan niyo ako. Touch me and see, for a spirit that does not have flesh and bones, as you see that I have. Hindi ako multo, ako to. Si Jesus ito. Yan yung sinasabi niya. Mga kapatid, hindi man siguro physical, katulad ng karanasan ni Saulo sa road of Damascus, God Himself is showing to us. Nagpakita siya sa kanila, ako to, tignan ninyo ako, hawakan ninyo ako. At mayroon pa siyang nakita niya, may agam-agam pa eh. Mayroon kayo dyan? Nag-iihaw po sila ng isda, binigyan nila siya ng isda, at kinain niya sa harap nila para patunayan niya. Tayo po, ito po maraming karanasan ko na ng aking pamilya at tayo pong lahat. Hindi man pisikal na dumating si Jesus, pero lagi siyang nandyan para sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng ating mga pagsubok at problema. Dumarating siya upang iparana sa atin na siya po ay totoo. Na siya ay buhay. Hindi patay yung ating sinasampalatayanan. Siya po ay buhay at buhay magpakailanman. Ipinakita niya yung lahat ng kanyang mga ebidensya. Tignan ninyo yung kamay ko, pinapakita niya yung mga sugat niya. Hawakan ninyo ako, pagmasdan ninyo ako. O tignan ninyo ako, kumakain ako ng isda, ako to. Ang ating Panginoon Kristo ay buhay siya sa kanyang mga alagad. At buhay siya para sa atin. Number 2. All prophetic scriptures about the Messiah are fulfilled in Jesus. Lahat ng propesya sa kasulatan tungkol sa Mesiyas ay natupad kay Jesus. Ito po, nung pinag-uusapan nila kung saan ipinanganak yung Mesiyas, yung wise men dumating kay Herodes, tinanong ni Herodes yung mga alagad, yung mga pantas, yung mga wise men niya. Sabi niya, nakasulat po ipapanganak siya sa Bethlehem. So, mayroong utos na kung saan kayo pinanganak, doon ka magpatala, magpasinsos. Kaya si Joseph, dahil lahi siya ni David, pumunta siya sa Bethlehem, doon. At doon siya naabutan. Upang matupad lang yung prophecy na doon siya ipapanganak. Tapos, yung Messiah, ang isa sa kanyang palatandaan, tatawagin siyang Nazareno. Nakasulat yun sa Bible. Nakasulat sa prophecy na tatawagin siyang Nazareno. Pinanganak siya sa Bethlehem. Paano siya mapupunta ng Nazareth? Pero after ng kanyang pagtago sa Egypt, doon na siya sa Nazareth na nirahan at doon na siya lumaki. Upang tawagin siyang Jesus of Nazareth. Everything. Lahat-lahat. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya dito sa Luke chapter 24 verse 44-46, these are the words which I spoke to you while I was still with you. Ay, tinuro ko na yan sa inyo. All things must be fulfilled which were written in the law of Moses, the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding and that they might comprehend the scripture. Ito po, again,
uh, one of my favorite topics is about reading the Word of God. Lagi ko po itong pag napasadahan ko ito, halimbawa ganito, hindi ko pwedeng palagpasin. Kinakailangan ilagay ko siyang puntos. Kasi mahalaga siya sa akin na maituro ko sa inyo. Kaya ang sinasabi niya dyan, He opened their understanding that they might comprehend the Scripture. Without God, without the Holy Spirit, kahit valedictorian ka sa klase at magpakagaling-galing ka, kung hindi ka makipag-usap sa Diyos, sa banal na Espiritu para maintindihan mo yung banal na kasulatan, hindi mo maintindihan. The Bible is an spiritual book. It's a spiritual book. You need to be spiritual to comprehend the Scripture. Ano yung last part niya, sabi niya, then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer, to rise from the dead the third day. Lahat, kapag mababasa po ninyo yung documentation about the prophecy of the Messiah that fulfilled in Christ Himself, in Jesus Himself, ma-amaze po tayo. Isa na lang, naalala ko lang. Lahat ng napako sa cross, yung mga Roman soldiers, isa po sa palatandaan nila, isa po sa kanilang magiging palatandaan na patay na, yung nakapako sa cross, bago nila ibaba, kinakailangan patay na. Kaya ang gagawin po nila, mayroon po silang panghampas para mabali yung buto. Kapag hinampas nila yan at nabali ang buto, hindi na gumalaw, siyempre magre-react ka kahit paano ka kahina na kapag ikaw ay napako sa cross, mayroong pa rin konting reaksyon na buhay ka pa. So ibig sabihin, hihintayin pa nila yon bago nila ibaba. Mayroong prophecy kay Jesus, isa man walang mabali na buto niya. Kaya yung panahon na titignan nila kung patay na siya at tahampasin siya para mabali yung buto niya, yung tumingin, nakita niyang niyukayok ni Jesus yung kanyang ulo. At sinertify niya na patay na. Hindi niya na binali yung buto. Ibig sabihin, just to fulfill the prophecy and many other things na ma-amaze tayo kung titignan natin kung ano yung nakasulat. At hanggang sa panahon natin ngayon, magpatuloy tayong ma-amaze sa Word of God. Ibabalik ko po kayo sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Lahat naman tayo gusto natin ng success and to be prosperous. Magpatuloy tayo na basahin, pag-aralan ang salita ng Panginoon. Number 3, repentance and forgiveness must be preached. Kailangang ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay maipangaral sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sa Luke chapter 24 verse 47 to 48. It was also written that this message would be proclaimed in the authority of His name to all the nations beginning in Jerusalem. There is forgiveness of sins for all who repent. You are witnesses of all these things. Magmula kay John the Baptist, ang kanyang nag-iisang sermon
Si John the Baptist, meron daw siyang nag-iisang sermon na inuulit-ulit niyang araw-araw sa Jordan River. At yung kanyang sermon na yon ay, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ito lagi, parte lagi, yung pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay kailangang maipangaral sa pamagitan ng kanyang dakilang pangalan. Pagsisisi, repentance, kapatawaran ng kasalanan, remissions of sin, that Jesus Christ, on that day of atonement, Jesus Christ forgive, pinatawad at kinalimutan niya yung lahat ng mga kasalanan ng sino mang lalapit at magsisisi ng kanyang kasalanan. Kaya, sabi niya po dito, is it okay to forgive and not to forget? Kasi daw, yung Diyos lang daw yon, yung nagpapatawad at saka kinakalimutan na. Pag tao daw ay nagpapatawad pero hindi kinakalimutan. Ang pattern natin si God. Ang pattern natin si Jesus. Magpatulong tayo sa Panginoon kung paano ba gawin, na kung nagpatawad ka, wala na din. Maranasan natin ang biyaya na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. At yung isang, mayroon akong nakitang dito. Jesus paid our sins until the last centavo. Binayaran niya ng lahat-lahat. Meron akong nabasa ang sabi niya, the forgiver, Jesus, the forgiver retains no anger. Kaya yun po, kinalimutan niya na. At dahil pinatawad niya na, wala nang sakit, wala siyang nararamdamang galit doon sa kanyang pinatawad na humingi ng tawad. At yung number 4, the last one po sa 4 na kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay kapangyarihan sa atin. The Holy Spirit empowers us. Mayroong mga nagpo-post ngayong araw na ito sa Facebook at ang sabi niya ay church or worship. Church is not to entertain people but an army to be empowered. Nandito tayo para pagpalain ng Panginoon. At ang ipinangako niyang pagdating at pagbaba ng Banal na Espiritu, ito po yung text. And now I will send the Holy Spirit just as my Father promised. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fill you with power from heaven. Isang kapangyarihan upang maging parte tayo ng pagmimisyon. Na ang lahat ng tao ay makabalik sa Panginoon, humingi ng tawad at tanggapin yung kapatawaran sa pamagitan ng biyaya at maging bago para sa lahat. So, we are equipped for witnessing. Pinatawad tayo upang maging daan tayo ng kapatawaran ng marami at ang iba pa. Last verse 48. And you are witnesses of these things. Sabi niya sa kanyang mga alagad, kayo ay mga saksi ko. Tayo po ay mag-testify sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ginawa niya tayo na mayroong kakayahang magsalita. At yung ating buhay na binago ay isang patotoo at testimonyo ng kadakilaan ng Panginoon. Tayo po ay mga testigo para sabihin yung totoo at ikwento yung ating buhay para yung iba naman ay makakilala at maging bahagi
ng biyaya ng Panginoon. Slide ko po ito last Sunday. Binabalik ko lang po siya. Sabi niya, always remember that the power of Easter is in you. Always remember that the power of Easter is in you. At ito yung unang verse kanina. The same power that raised Christ from the dead is inside of you. Ano ang katatakutan natin? Anong pwedeng pumigil sa atin na tayo ay manampalataya at maglingkod sa Panginoon? Walang klaseng kaaway, sandata ng kaaway, gagawin ng kaaway na hindi kayang papagtagumpayin tayo ng Panginoon. At nasa atin na mismo ang kapangyarihang pwedeng tumalo sa kapangyarihan ng dyablo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Dumako na po tayo sa ating paghahandog. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, lubos-lubos ng pagpapasalamat, ang aming pong iniaalay sa iyo. At sa pamagitan ng mga handog na ito, kalugdan niyo po ang bawat isa. Ganon din sila ng mga online givers, patuloy niyo po silang pagpalain. Pagpalain niyo po kaming lahat. And through these offerings, I declare financial breakthrough sa bawat isa, sa bawat pamilya at sa iglesyang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang To the Word. Sa daang iniasa sa'yo magsimula.
ang buhay na tagapagligtas ay nag-aanyaya sa atin sa pagkataong ito upang tayo ay lumapit sa Kanya. Anumang kalagayan natin, alam nating walang klase ng sitwasyon na hindi tayo papagtatagumpayin ng ating buhay na tagapagligtas. Tayo po ay lumapit at tayo'y magtalaga ng ating mga sarili. Aming Ama, Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sapagkat minsan pa niremind niyo po kami na ang kapangyarihang bumuhay sa aming Panginoong Hesukristo ay siya ring kapangyarihan na mayroon sa amin. At ito po ay panatalihin niyo sa aming mga puso upang sa mga panahon ng mabigat na sitwasyon, laging magpapaalala sa amin na hindi kami malulugmok, bagkus mayroon kaming buhay na tagapagligtas na lagi naming kasama. Pinatunayan mo na, O Diyos, pagkalipas ng 3 araw na buhay ka na mag-uli. Iparanas mo sa iyong mga anak anumang mga panalangin na mayroon kaming Diyos ng himala na gumagawa, kumikilos at nagbibigay ng tagumpay sa amin. I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. And we are claiming the power of the resurrected Christ, the power of the risen Christ in our midst, and moving right now, ready to perform miracles. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Maranasan ng iyong mga anak, Panginoon, ang yakap mo, ang mga kamay mong napako sa krus ay hindi lamang nagligtas sa amin, kundi kumukup-kup lagi sa amin, yumayakap sa amin upang lagi naming maranasan at madama na mayroong isang Diyos na nagsasabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Panginoon, malaya ka pong kumilos. I am praying for your fresh anointing, O God. The fire of the Holy Spirit be with us. Sa ganun din, Panginoon, maranasan ng iyong mga anak ang tugon sa kanilang mga panalangin. Maging sila na mga nasa online, O God, walang boundary ang iyong kapangyarihan. Kaya mong gawin kahit saan because you are in every place, O God. You are an omnipresent God. Kaya mong gawin sa amin ng sabay-sabay. Huwag niyo po kaming lagpasan ng iyong kapangyarihan. Maranasan namin sa aming pong mga buhay. Nakaluhod man kami o nakaupo kami, nakatayo kami, Panginoon, we welcome the work of the Holy Spirit right now. Sa bawat isa, maranasan ang iyong banal na kapangyarihan. Lahat po kami, nagtatalaga po kami ng aming mga sarili sapagkat narinig po namin na sinusugo niyo po kami upang magkaroon ng paghingi ng tawad at magkaroon ng kapatawaran sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Gamitin niyo po kami na agent of salvation para sa ibang mga tao. Dinadalangin namin ang mga membro ng pamilya na kinakailangan makarinig ng iyong ebanghelyo, ang aming mga kapitbahay, ang mga kakilala, mga kaibigan at mga kamag-anak. Sa iyo po namin sila ipinagkatiwala. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang huling estropa. Ang lakas ay hingit, ang hari ng sama ay upang masupil. Ihatid na tiyak ang
kapatid, kinukupkup tayo kanina pa ng biyaya ng pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig para sa lahat. Patuloy ng Diyos ang kagalakan na maglingkod, bunga ng kagalakan ng ating kaligtasan. Sumaatin ang lahat ng kanyang pangako, maranasan natin ang masaganang biyaya, ngayon, bukas at pagpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy po tayong mag-ingat sa masyadong mataas na heat index. Kung kinakailangan hindi lalabas, lalo na pagtanghali, ay wag po tayong lalabas. Mag-ingat po tayo sa... Ang estimate po ay hanggang kalahati pa ng June yung ganito kainit na panahon. So, mag-ingat po tayo. God bless us more. Hallelujah. Good morning po sa lahat. Happy Sunday po. And thank you po sa nagbigay ng ating bulaklak, ang De La Cruz, Sumagi, and Perez family. Salamat din po sa stewards ngayong umaga. May iwan po mga kabataan. Meron lang po tayong pag-usapan sandali. Yan. Thank you po and God bless.